Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala nating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan nung dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming may pagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan, upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lunsod mang matatag ay ibinabaksak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinagpala ng dumarating sa ngalan ng poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuti ang pagtitiwala sa poon, ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layo ni hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain magmula sa templo. Mga pagpapalay kanyang tatanggapin ang poon, ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sa maiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang sumapit ng araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautosan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem.
dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan. Ang Panginoon magkaparis na ibong bato-bato o kaya dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ng pangalan ay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos, naghihintay sa katubasan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu. Pinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang tinatakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merry Christmas po sa lahat. Nagtagumpay po ang plano ng Diyos. At walang makakapigil sa Kanya, sa Kanyang gawain. Lahat ng Kanyang plano ay natupad. In perfect time, in perfect plan, in perfect person, nangyari ang kalooban ng ating Ama sa langit. Hindi po pinagdaanan, hindi po mahirap ang pinagdaanan ng magpamilya. Pamilyang Jose, Maria at Jesus. Hindi madali yung kanilang mga karanasan. Hindi madali yung kanilang paglalakbay. Paano iiwas ang batang Jesus sa kamay ni Herodes? Kapag gumalaw na ang kamay ng Diyos, ito'y malaking biyaya sa bawat isa. Ang kaloob ng Diyos ay hindi kaloob ng tao. At the end, ang Diyos pa rin ang masusunod. Ang kalooban niya ang siyang matutupad sa buhay ng bawat isa. The end purpose of married life is to form a family. Ang bata po ay katuparan ng isang pamilya. Kompleto ang pamilya kapag mayroong mga sanggol. Masaya ang pamilya kapag may bata. Kaya po lagi natin sinasabi, child is a joy, child is a life. Ang bata ay buhay ng isang pamilya.
nang sila'y dumating na galing sa Ehipto. Alam na mag-asawa ang kanilang tungkulin. Klaro sa kanila ang kanilang tungkulin. Dahil kasama ito sa kalooban ng Diyos. Kaya po, bilang magulang, andyan lagi yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. At gumawa ng paraan, pumunta sa templo, ayon sa kautusan ni Moises na sa pagtupad ng seremonya ng paglilinis. Pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Ito po yung mga magulang. Ito po yung magulang ni Jesus, si Maria at Jose. Sa buong buhay nila, nakasintro lahat kay Jesus. Lahat ay ginagawa para kay Jesus. Pinalaki nila ang bata na mayroon pong mabuting asal. Itinuro ang tama at gumawa lamang ng tama at mamuhay sa katotohanan. At doon sa pagpunta sa templo, natupad ang kalooban ng Diyos. Pangalawang bagay, si Simeon po ay isang matuwid na tao. Lagi po siyang nasa templo. Lagi po siyang naglilingkod sa Diyos. Isa lang po yung kanyang pangarap sa buhay. Isa lang po yung kanyang nais sa buhay. Na bago siya mamatay, makita na kanyang dalawang mata si Jesus na tunay na hari na siyang magliligtas sa sanlibutan. Matagal niya pong itong hinintay sa templo. Napakatagal. Halos tumanda na si Simeon sa templo para lamang makita si Jesus. Alam niyo po, in perfect time, in perfect plan, in perfect person, nakita mismo ni Simeon ang batang Jesus. At ang kanyang nasabi, pwede na po ako mamamatay. Dahil nakita ko na ang anak ng Diyos. At ang pangatlo, God revealed Himself in so many ways. Sa maraming pagkakataon ay nagpapahayag ang Diyos sa atin. Creation tells us that there is God. Sacrament tells us that there is God. In the Eucharist, the Blessed Sacrament tells us that there is God. Kahit po sa presensya po ng bawat isa, naroroon ang Diyos. Kaya po ang iba ay napagod na sa paghahanap kung saan matagpuan si Jesus. Kung saan pumupunta para lamang makita si Jesus. Tingnan niyo po ang inyong sarili. Nasa atin na
ang Diyos. Tingnan niyo po sa ating katabi, sa ating kapwa, nariyan po ang Diyos. Sa paglikha ng Diyos, nariyan ang Diyos. Nariyan si Kristo. Kaya po, hindi na po kailangan pumunta kung saan-saan pa man na hanapin lamang si Jesus. Dahil sa kalooban ng bawat isa. Sa paggawa natin ng kabutihan, laging nasa atin si Jesus. Ito po ang maging hamon ng ating pagbasa, ng ating pagdiriwang ngayon. Tularan natin ang mag-asawa. Tularan natin si Simeon. Dahil alam nila kung saan si Jesus. Ito po ang magpapatunay. Ito po ang magbibigay at magdulot ng isang kahangang-hangang panampalataya na buhay ang Diyos, na sa atin ang Diyos. Amen. Ang pagpakita ni Simeon sa sanggol na Jesus, katuparan ng isang pangako. Ilapit natin ang ating mga pag-asam at kahilingan sa Ama na laging tapat sa kanyang pangako. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan bilang isang pamilya, naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maipakita ang higit na pagpapahalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na ang pagmamahal ay binabaliwala natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay, naway magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng init ng pagmamahal at pagkalinga ng mga kasapi ng kanilang sariling pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na sa mundong ito, naway pagkalooban ng walang hanggang katiwasayan at liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, balutin mo kami sa kabutihan at pagtitiyaga sa pagpapatuloy ng aming buhay. Marapatin mong higit kaming lumago at matularan ang iyong anak. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Si Kristo sumilang sa bayang Piling. Maring
Malay kapatid, upang paghain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumiga ang paghain ito ngayon, dakilang kapistahan. Sa Pasko ng pagsilang ay ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang makipagkasundo namin sa iyo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aba namin makapangyarihan, tunay marapat di kay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katawan at kapiling ng lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan na mahal na berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambay ng banal para sa iyo. Pinagtiisang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu ang banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot tulang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Mabuhay bilang Mesiyas, mabuhay bilang Mesiyas, magbabalik sa wakas, magbabalik sa wakas, upang siya ay mayasan lahat. Ang mga ginagawin namin ngayon, pag-aalala sa pagkamatay at muli pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga mo simbahang laganap sa buong daigdig. Paspasin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Impapa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming nameline may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagdapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman ang Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na galing na utos at toro na Jesus, tapayin natin at Diyos. Ipahayag. Wala ng pagpapatawan namin sa kakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Inilamig kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ng iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa maiyo rin. Magbigayin pa tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po.
Mga kapatid, itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mo iniyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin, pagmahal, pagkaloob mong pagdiriwang namin ng maligayang Pasko at ng dakilang kapistahan ng pagsilang ng anak mo. Ang hiwaga ng iyong malasakit na dating nililihim ay lalong mahayag at mapanaligan namin upang ito'y higit naming mahalin. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.